Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang isa pang ginagawa ni Aimee. May post na naman si Aimee, isa pa to ha. May post na naman siya, nakita ko ito. Sabi niya sa post niya ni Aimee Marcos, tungkol sa pagtitipo ng ebidensya. O ito pa. Kaya ito, ano na naman niya ito masama na namang ginagawa ito ni Aimee Marcos. Sabi ni Aimee Marcos, mensahe para sa matatapang. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pong magbahagi, iingatan ko kayo. Senator Aimee R. Marcos, Nobyembre 19, 2025. So imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ibig sabihin, nag-i-encourage si Aimee Marcos, nag-i-encourage siya sa mga tao na magpadala sa kanya ng mga ebidensya tungkol sa pagiging involved ng kanyang kapatid sa illegal na droga. O yung pala, siya naman pala, malamang wala ring ebidensya Wala rin siyang ebidensya, wala siguro siyang video, wala siyang picture. Kasi kung may picture siya o may video siya o kung ano man na ebidensya, ilalabas niya na yan Ngayon wala. So parang nagsusulisit siya, humihingi siya ng ebidensya sa iba. Kaya ngayon nagpo-post siya. Lalong magagalit nito sa kanya ang kanyang kapatid, si PBBM. Talagang sinusunog niya na yung bridge. Wala na siyang gustong itirang bridge o tulay sa kanila, ng kanyang kapatid, si PBBM. Gusto niya na talagang durugin, sirain lahat, Kasi ito ngayon, tingnan niyo yung post niya. Nagpo-post siya na yung mga nagpapadala sa kanya ng mga pictures, videos, kung anumang materials na parang ebidensya. Ebidensya. Saan ebidensya? Ay di ebidensya sa paggamit ni PBBM ng illegal na droga. Mukhang naghahanda siya sa isang posibilidad na magkaroon ng investigasyon. Kasi si Marcoleta gustong pag-usapan yung issue na yun di mukhang mag-i-sponsor sila ng resolusyon na imbestigahan itong expose ni Aimee Marcos, yung sinabi niya dun sa speech niya. Talagang mukhang siseryosuhin nila ito, Gagawin nilang talaga, parang may mag-i-sponsor diyan ng resolution para imbestigahan. Di syempre kung iimbestigahan nga yung pagkaka-involve ni PBBM sa illegal na droga, o kaya kung magsusulong talaga ng impeachment at yun ang grounds, kailangan ng ebidensya. Ay mukhang si Aimee Marcos wala namang hawak na mga ebidensya. Ngayon, siya ang nagsusulisit ngayon ng humihingi ng tulong kung sinong makakapag-produce. Kaya ito nga mayroon pa siyang post sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga pinadala niyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala sa inyong katapangan. Ibig sabihin, dito ina-announce niya na yun daw mga nagtrabaho sa palasyo, mga pulis at sundalo na dati nilang nakadaupang palad. Parang ang pinapalabas ni Aimee Marcos dito sa post niya, kung yung mga nagtrabaho sa palasyo, pwedeng katulong or anuman, mga staff ng palasyo, tapos mayroon silang prueba na si PBBM ay gumagamit ng illegal na droga. Tapos yung mga sundalo na na-assign doon, PSG siguro. Humihingi siya ngayon, napadalhan siya noon. Bakit niya hinihingi yon? Kasi posibleng magkaroon ng impeachment. Nagsabi na sila, dating Congressman Jing Paras, magsusulong daw sila ng impeachment. Di ba?
magsusulong daw sila ng impeachment. Ang isa sa grounds, yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga na na-trigger nung speech ni Amy. Pero si Amy kasi pwedeng wala ring ebidensya. So fishing for evidence, tama si Randamboy. Matindi itong ginagawa na ito ni Amy. Matindi ito. Dinadaan niya lang sa mga nagpadala sa akin ng ganito ganyan. Mga kabunyog, mga kababayan, malala na itong si Amy. Imagine niyo, magpuproduce ka ng ebidensya para gamitin sa kapatid mo. Yan yung malinaw dito eh. Ako ganyan ang ko. Kayo, anong kuha nyo dito sa post na ito ni Amy? Pareho ba tayo? Malala. Kasi, nag-warning na, nag-announce na sila, yung mga DDS, sila dating Congressman Jing Paras, saka si Attorney Manuelito Luna, magsusulong daw sila ng impeachment laban kay PBBM. Mula doon sa unang yung sinabi ni Saldico na insertions. Pangalawa, yung speech ni Amy. Ang problema, yung speech ni Amy, speech lang yon. Wala namang ebidensya. So dahil walang ebidensya, nagpi-fish ngayon ng ebidensya si Amy sa pamamagitan ng post niya na ito. Ito yung post niya eh. Kaya lang, napakasama niya naman. Talagang magpuproduce siya ng mga ebidensya. Ang ini-expect niya, may mga nakakakilala, halimbawa kay PBBM, nagparty sila, tapos napicturan. Gusto niya ipadala sa kanya yun. Siguro babayaran pa nila. Babayaran pa nila. Dinadaan lang sa mga mensahe na, actually yung message niya nga, sa lahat ng matatapang. Ito, ano ba yan? Mensahe para sa matatapang. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan. Ay, matindi. Matindi ito. Ano yan Post yan sa kanyang Facebook page. Hindi ito intriga itong sinasabi ko. Nakita ko sa post niya sa kanyang page, sa kanyang Facebook page. Kaya matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kung doon lang kasi sa sinabi ni Amy, wala namang ebidensya doon. Wala naman. Ibig sabihin, wala siyang ebidensya. Ngayon, naghahanap siya ng ebidensya. Kasi, kailangan niyang isubstantiate yung kanyang mga sinabi, kailangang suportahan niya ng ebidensya. Kung hindi, napakasama niya. Kasi, nagsasabi siya ng ganun, wala naman siyang ebidensya. Ngayon, magpuproduce siya ngayon ng ebidensya. Yun na, kaya nananawagan siya. Matindi. Lalalim pa ito, mga kabunyog. Itong away na ito ng pati Iglesia ni Cristo nalalagay sa alanganin eh. Bakit nalalagay sa alanganin yung Iglesia ni Cristo? Siyempre, kailangan magpaliwanag ang Iglesia ni Cristo. Diba? Sinasabi nila, yung rally nila, political, neutral, walang politika. Ang panawagan lang talaga nila doon, transparency, accountability. Wala daw sila. Hindi sila dyan sa mga politika-politika na yan. Ayaw nilang ma-involve dyan. Political sila. Tapos bigla, ang speech ni Amy, talagang bira kay PBBM. Masasabi mo pa bang apolitical yung rally na yun? Tapos pagbaba pa ni Amy, ginanyan pa ni Marcoleta, tapos yung mga matataas na officials, matataas na ministro ng iglesia, tuwang-tuwa. Parang support doon sa mga sinabi ni yung sinasabi ni Amy. Nakuha yun sa TV eh. Nakuha yun sa TV na sa mga nagla-live stream nung rally. Na pagbaba ni Amy, tinapik-tapik pa siya ni Marcoleta, kinamayan siya ng mga matataas na officials ng INC. Parang kinongratulate pa siya sa kanyang mga sinabi. Kaya nalalagay ngayon ng INC. Pero nagsabi naman yung tagapagsalita nila spokesperson sa Bala, sabi niya, ang usapan talaga, ang topic lang dapat sa ganun lang daw, transparency, justice, peace, accountability. Kaya lang, lumabas daw si pinag-usapan si Amy. Inamin naman nila yun. Anyway, so mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na
na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.